Tinanggal na ni PBBM ang excise tax sa LPG at kerosene pero wala pa siyang desisyon sa diesel at sa gasolina. Kasabay ng kanyang anunsyo ngayong araw, ipinakita mismo ng Pangulo na maayos ang kanyang kalagayan. Yan ang agenda report ni Ivy Reyes, live nag-uulat mula sa Malacanang. Ivy, so ano ang patunay ni PBBM na wala daw siyang sakit? Yes, Corina, nag-jumping jack, naglakad kasama ang media at tumakbo si Pangulong Bongbong Marcos mula rito sa Gate 3 o Presidential Communications Office paloob ng Gate 4 ng Malacanang bilang patunay sa kanyang mga kritiko na buhay siya. Ito ay ilang oras matapos ang video message ni Presidential Sister and Senator Amy Marcos na muling inulit ang pahayag niya November noong nakaraang taon na may dinadamdam nga raw na sakit ang Pangulo. Pakinggan natin ang sagot at mensahe ni PBBM sa mga fake news peddler. Nakasinamalingan yan. Kaya mula ngayon, yung mga taong yan na nagsabi sa inyo na may sakit ako, na baldado na ako, ngayon alam ninyo, puro sinungaling yung mga yan. Kaya lahat ng sasabihin ng mga yan, kasinungalingan. Kaya huwag nyo nang paniwalaan kung sino man yung mga yon. Now you know who the liars are and who is telling the truth. Pinatay na ni PBBM ang mga usap-usapang nasa ospital siya nitong mga nakaraang linggo dahil 3 months ago pa raw ang kanyang huling hospital visit para sa isang CAT scan para raw masigurong okay na siya mula sa diverticulitis diagnosis. Dalawa na lang din daw ang sakit na iniinuman ng Pangulo ng gamot at ito ay para sa gout at high blood pressure. Pumunta sa PCO ang Pangulo para i-anunsyo ang initial agreements nila ng Development Budget Coordination Committee o DBCC sa pagtapos ng excise tax sa petrolyo. At bago lumabas ang Pangulo, inanyayahan niya ang Malacanang press corps na mag-exercise kasama siya pabalik sa palasyo. Mula sa PCO hanggang Gate 4 ng Malacanang, hindi bababa sa 100 metro ang nilakad namin kanina. Sinagot din ni PBBM ang tanong kung bakit bigla siyang nagsalita tungkol sa kanyang kalusugan. Anya, ayaw daw niyang mag-alala ang taong bayan. Isinare din ng Pangulo sa media na nag-exercise siya. Nag-weights daw si PBBM makailang beses din sa isang linggo. Corina, ngayong araw nga inanunsyo ng Pangulo on the 15th day of publication of the Republic Act 12316 or the act granting him emergency powers to suspend or reduce excise tax at 3 pesos and 36 centavos ang babawasan sa LPG kada kilo. Ito ay katumbas ng 36 pesos kada isang tangke. 5 pesos and 60 centavos naman sa kerosene habang bukas pa iaanunsyo ang tapyas sa diesel at gas. Ulitin lang natin para sa ating mga manonood, 3 pesos and 36 cents for LPG, nakatumbas ng 36 pesos per tank at 5 pesos and 60 cents naman para sa kerosene. Magpupulong kasi bukas, Corina, ang Uplift Committee o ang komiteng binuo ni PBBM para rumisponde sa krisis sa langis. Ipinaliwanag din kanina ng Pangulo kung bakit may hesitation ang gobyerno na agad-agarang suspendihin ang VAT. Una, hindi kasi ito sakop ng emergency powers ng Pangulo. Pangalawa, ang pagtanggal ng VAT sa petroleum products makakatulong lang daw sa petroleum market. Kumbaga hindi raw sapat na VAT lang ng langis ang tatanggalin. Kaya ang hinahanap nila ay funding para matulungan ang lahat ng sektor. Wala raw silang option na pinapalampas pero sa ngayon ay talagang ang cost-benefit analysis ng gobyerno pumapanig pa rin daw sa pangongolekta ng VAT para magkaroon ng extra funding ang pamahalaan. Corina, ano man daw yung gap na dulot ng krisis at gera sa Iran ay tanging gobyerno lang ang makakaresponde ayon kay PBBM. At dahil national concern naman talaga ang kalusugan ng pinakamataas na opisyal ng gobyerno, kanina pagpasok ni PBBM sa press room, ang bungad ng Pangulo, hindi totoo yung mga usap-usapan online na artificial intelligence lang ang nakikitang presensya niya dahil for April 13, today, ang hawak-hawak niyang announcement. Corina. Mayroon siyang ipinakitang dokumento kanina, no, Ivy. Ano yon? Was that a medical certificate? Kasi ang isang medical certificate from a known doctor and medical institution should put to rest all of the fake news. Meron ba siyang ganon?
Kurina, hindi medical certificate yung pinakita o yung hawak na papel ng Pangulo kanina, kundi yung announcement niya on the suspension of excise tax at hindi niya sinabi kung maglalabas siya ng isang medical certificate, basta ang mensahe ng Pangulo, buhay na buhay siya at walang katotohanan yung mga bali-balitang na-ospital siya, may sakit siya, may cancer siya at nanghihina na siya. Kurina. Okay, so bukod Ivy sa pag-alis sa excise tax sa LPG at kerosene, mayroon pa ba tayong hihintayin? Hindi pa executory ang emergency powers ng Pangulo, pero inihayag na ba niyang malinaw kung ano ang mangyayari na kasama sa emergency powers niya kapag ito ipinapatupad na? Kurina, bukas pa natin malalaman yung buong detalye ng kanyang pagpapatupad ng emergency powers. Pero ang pinakabago bukod sa mga narinig natin itong nakaraang linggo ay yung Department of Agriculture, sila na yung bibili ng mga excess produce ng ating mga magsasaka dahil lumalaganap na rin yung mga report itong nakaraang linggo na hinahayaan na lang nilang mabulok o itapon yung kanilang mga excess produce dahil hindi na nga kaya ang transport cost dahil sa taas ng presyo ng langis. Kurina. Okay, something to look forward to. Maraming salamat, Ivy Reyes, nag-uulat ng live mula sa Malacanang. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.